Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Patay ang isang rider ng motorsiklo na sumalpok sa isang poste sa Caloocan. Ang kapatid ng biktima na angkas niya at isa pa nilang kasama, kritikal naman. Balita hatid ni James Agustin. Mahal na mahal ko po mga anak ko na yan. Sabi ko nga sa buhay ko, ano ba pong pagsubok sa akin ng ama ko? Hindi lubos sa kalain ng barangay Tanod na si Alex na kabilang ang dalawa niyang anak sa nirespondihan nilang aksidente sa Camarin Road sa Caloocan City pasado 1:00 na madaling araw kanina. Tumilapon ng 3 lalaking biktima matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang poste ng signage. Dedo na arriba sa ospital ang 27 anyos niyang anak na si Aaron na siyang nagmamaneho ng motorsiklo. Kritikal naman ang 19 anyos niyang anak na si Andre, maging ang lalaking kaibigan nilang nakaangkas din sa motorsiklo. Ayon kay Alex, dadalhin sana sa ospital ng kanyang mga anak ang kaibigan matapos itong mapalo ng bote sa ulo sa hindi pa malamang dahilan. Yung anak ko po, tinawag niya ako doon sa duty. Sabi niya pa, respondihan natin yung na pumamalo sa amin. Sabi ko, teka, uwi tayo, kukuha akong batuta, umuwi kami sa bahay. Itong bunso ko tulog, ginising. Ngayon, yung pinalo pala, nakasunod siya, tumatakbo. Dumating doon sa bahay, sumakay sa likod ng motor niya, dahil dadalhin sa tala. Naiwan sa pinangyarihan ng aksidente ang mga tsinelas na suot ng mga biktima. Ang poste ng signage, bumaluktot at halos mabali sa lakas ng pagkakabangga ng motorsiklo. Kwento ng saksi, mabilis ang takbo ng motorsiklo at walang suot na helmet ang 3 sakay nito. Biglang may narinig kami malakas na tunog tapos bigla ko na lang nakita may lumilipad na motor. Yung bunso na driver, yung ganito biak. Tapos yung isa naman, yung napalo na sinasabi ko, yung napalo naman, sa mukha ang nakita namin na parang duguan eh. Tapos yung isa nakadapa, hindi namin alam kung saan ang tama. Sabi ng mga taga-barangay, accident prone ang lugar, kaya may nakalagay doon na signage bilang paalala sa mga motorista. Ang dami ng aksidente dyan, sa lugar na yan, yung paliko. Madalas kami nagre-respondi dyan. Nananawagan naman ng tulong ang ama ng magkapatid na biktima. Kung mayroon pong tutulong, tumatawag po ako sa inyo, bigyan nyo na lang po ako ng bahala na po kayo kung anong kaya nyo. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring aksidente. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita. Sa unang pagkakataon mula noong October 2019, mas mababa sa 1% ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 0.9% ang naitalang inflation nitong Hulyo. Ito rin ang pinakamabagal na inflation mula October 2019. Sabi ng PSA, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente at liquefied petroleum gas o LPG, pati na ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas at kamatis. Nakaambag din ang mabagal na pagtaas ng presyo ng pamasahe sa barko, mas mabilis na pagbaba ng presyo ng flights at presyo ng gasolina. Ang inflation nitong Hulyo ay pasok sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 0.5 hanggang 1.3%. Pumasok na kagabi sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low-pressure area mula sa Pacific Ocean. Namataan po yan ng Pag-asa 650 kilometers silangan ng Vira, Catanduanes. Mababasa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo. 2 ang nakikitang posibleng galaw ng nasabing LPA. Sabi ng Pag-asa, maaring lumapit ang sama ng panahon sa mainland Luzon sa mga susunod na araw pero lilihis. May tsansa rin namang tawirin ng LPA ang Luzon. Wala pang epekto sa bansa ang LPA. Naka-monsoon break po tayo ngayon o hindi ramdam ang hanging habagat. Halos buong bansa ang makararanas ng maayos na panahon maliban na lamang sa posibleng local thunderstorm mamayang hapon o gabi base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po ang isang babae matapos saktan ng isang lalaki sa Lipa, Batangas. Chris, nahuli ba ang suspect?
Connie, naaresto na ang sospek sa kanyang mismong bahay. Gabi nitong Miyerkules nang mahulikam ang sospek at biktima na naglalakad at sumakay sa isang tricycle. At batay sa investigasyon, pumunta sila sa parke at doon nagtalo. Itinulak ng sospek ang babae at nabagok ang ulo nang tumama sa pavement. Iniwi pa raw ng sospek ang babae sa kanyang bahay at doon itinuloy ang pananakit. Kinaumagahan nakita na lamang ang biktima na walang malay sa loob ng tricycle. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon sa mga pulis, hindi magkarelasyon o magkakilala ang sospek at biktima. Walang pahayag ang sospek na maharap sa reklamong murder. Dito naman sa Pangasinan, isang gasolinahan at convenience store ang nasunog sa Barangay Dulag sa Lingayen. Nakuhanan pa ng video ang maitim at makapal na usok dahil sa laki ng apoy. Kwento ng empleyado ng gasolinahan, naglalagay noon ng bagong stock ng gasolina hanggang sa tumagas daw ito. Nang paanda rin daw ang baterya para mag-pump na ang gasolina, doon na raw sumiklab ang apoy. Bukod sa convenience store, nadamay rin sa sunog ang isang truck at isang motorsiklo na nakaparada sa gasolinahan. Sugatan ng may-ari ng gasolinahan na wala pang pahayag. Tumanggi namang magbigay ng komento ang may-ari ng convenience store. Nasawi sa leptospirosis ang isang lalaki sa Malabon matapos mababad sa baha habang hinahanap pa kanyang amang inaresto pala ng mga pulis. Giit ng ina ng nasawi, biktima ang kanyang mister ng tinatawag na pansakto ng mga pulis. Itinanggihan ng pulisya. Balitang hatid ni Nico Wahe. 3 araw hinanap ng 20 anyos na si Dion, ang ama, nang hindi umuwi noong gabi ng July 22 sa kanilang bahay sa Barangay Longos, Malabon. Kasagsagan ng bagyo at habagat noon at baha sa kanilang lugar. Ayon sa ina ni Dion na si Jeneline, hinatid lang ng mister ang isa pang anak na magtatrabaho. Kaming mga anak ko nag-aalala kami kasi hindi naman gawain ng asawa ko na aalis nang walang pasabi. Umalis siya, wala naman siyang bit-bit na iba kundi sarili niya, coin purse niya, yun lang naman ang dala niya, wala siyang dalang cellphone. Nilusong ang baha para hanapin ang asawa. Si Jeneline sa Malabon naghanap, si Dion sa Caloocan nagbakasakali. Nitong July 25, si Dion ang nakahanap sa ama. Bandang tanghali, doon nila nahanap si Jason na merong sila na pagtanungan na pulis na itong si Jason nadakip. At tinulo sa substation at doon nila nakita si Jason na nandun nga nakakulong at nakatago. Hindi nila pinaalam sa pamilya. Illegal gambling ang kaso ng ama matapos mahuli umanong nagkakarakrus. Si Dion nagsimulang lagnatin at sumakit ang katawan. At noong July 27, natagpo ang wala ng buhay sa kanilang bahay. Ayon sa kanyang ina, cardiac arrest dahil sa leptospirosis ang ikinamatay nito. Noong linggo ng alas 6 o alas 7 ng gabi, kumain. Pagkatapos kumain, natulog, di na gumising. Kasi sinabi ni doktor, meron po bang sugat ito? Sabi ko, wala po. Meron po siyang sugat, mami. Yung tinuro po sa akin. Siguro, alipungan na yun dala nung kakalusong sa bahay. O gusto ng makalayang ama ni Dion. Ayon kay Jeneline, biktima ang kanyang asawa ng tinatawag na pansakto ng mga pulis. Hindi po niya ginawa yun. Yun pong tinatawag ng pansakto ng pulis. Hinila siya tapos, ayun na. Kinasuhan siya ng gambling. Nagulat ako, bakit ka nakadetain? Ang kaso mo gambling. Tapos, tinago ka pa ng 3 araw ni hindi ka man lang pinakontak sa pamilya mo. Pero ang sabi niya, pinapakontak daw sa pamilya ni hindi daw kinukuha ang number. Giit ng Caloocan Police, madaling araw lang ng July 25 nang madakip ang asawa ni Jeneline. Kung saan naglagi ang mister nito sa unang 2 araw, ay hindi raw alam ito ng mga pulis. Nang manghingi raw ng tulong si Jeneline sa Caloocan Police noong July 24, agad daw silang nag-alarm sa mga estasyon para malaman kung nakakulong nga bang asawa niya. Pero wala raw records. Nung investigator natin, nung nalaman niya, kasi kinabukasan pasok ko siya sa umaga, nung nalaman niya na may arrested tayong Jason De La Rosa na nakakatulad ng nung nireport ni Ma'am Jeneline, agad po niyang in-inform yung mga arresting officer na maaari kontakin yung kamag-anak ni Jason. Hindi raw nila tinago.
Pero hindi ito nagtutugma sa sinasabi ni Jeneline na sa substation to nakita ni Dion ang ama tanghali ng July 25. Sa record kasi ng mga pulis, nasa headquarters na si Jason madaling araw pa lang ng 25. Pinabulaanan din ng Caloocan Police na pansaktong huli ang mister ni Jeneline. Hindi po kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami nung sino-sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment. Hindi po totoo yun. Wala raw incentive sa kanilang accomplishments. Nakikiramay raw ang Caloocan Police sa sinapit ni Dion. Ngayon, ang gusto muna raw ng pamilya ni Dion ay magkaroon siya ng maayos na libing. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga mamimili riyan na mahilig po sa maanghang na putahe, dagdagan ho ang inyong budget dahil tumaas ang presyo ng sili sa ilang pamilihan sa bansa. Gaya na lamang sa Calasiao, Pangasinan. Ang 150 pesos per kilo na siling labuyo noong nakaraang linggo, pumalo na ngayon sa 500 pesos. Mabibili naman ng 100 pesos kada kilo ang siling haba na dati 30 pesos lamang. Ay sa ilang nagtitinda, bunsod po yan ng kakulangan ng supply ng sili na posibleng naapektuhan ng nagdaang mga masamang panahon. Bukod sa sili, may taas presyo rin po sa ilang gulay sa Malingas Public Market sa Dagupan. Gaya ng repolyo, lettuce, patatas at talong. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, karaniwan ang pagtaas sa presyo ng gulay ngayong tag-ulan. Pero asahan daw na unti-unti nang babalik sa normal ang supply at presyo ng gulay sa mga susunod na linggo. Batay naman sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 280 hanggang 450 pesos per kilo ang presyo ng siling labuyo sa NCR. Pinakamurang gulay na mabibili ang sayote at kalabasa na nasa 40 hanggang 90 pesos ang kada kilo. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kabilang ang mahigit 1,300 Pinoy sa India sa mga makikinabang sa mga kasunduang pipirmahan ngayong araw ng Pilipinas at India. Balita hatid ni Salima Refran. Makulay na kultura at malalim na pagkakaibigan ang sumalubo kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating sa Palam Air Force Station sa New Delhi para sa 5 araw niyang state visit sa India. Makasaysayan ang state visit na ito ni Pangulong Marcos Jr. dito sa India, lalo't pinagdiriwang ang 75 taong pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at India. Ang ugnayan na yan inaasahang pagtitibayin pa sa pagpirma ng mga kasunduan ng dalawang bansa. It's already the 4th largest economy in the world. It will be a 5 trillion economy estimated around 2027. It's a high technology country. Itong pag-angat ng ugnayan natin sa India, kaakibat nito yung pinapalago din natin yung turismo, yung pagpapadali ng connectivity, especially direct air connectivity. So maraming bagay, So there's the ease of access sa pagitan ng dalawang bansa. Ease of commerce and business, which translates to jobs. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa harap ng Filipino community sa New Delhi kagabi, sinabi ng Pangulo na may mga kasunduang makikinabang, hindi lang ang mga nasa Pilipinas, kundi maging ang mga nasa India, kagaya na lang ng isang social security agreement. In the coming days, our delegation will be engaging not only the government of Prime Minister Modi, but also India's biggest enterprises. We would like to see them invest more and generate more jobs back home. Napakalaking bansa ang India at napakalawak ang mga larangan kung saan maaring kapwang makinabang ang ating dalawang bansa. Inanunsyo rin ng Pangulo na magkakaroon na ng direct flights ang India at Pilipinas at visa-free na ang mga bibisitang Indian nationals. Binigyang pugay rin ng Pangulo ang Filipino community sa India, tulad na lang ng mga OFW na mga profesional at mga Pinay na nakapangasawa ng mga Indian. Magiging ina, may bahay, profesional o anuman pong gawain, ipagmamalaki nating lubos ang inyong pagtataguyod ng napakagandang pangalan at pagkilala sa ating bansa sa pamamagitan ng inyong husay, ng inyong galing at pakikipagkapwa-tao. You have made an excellent portrait of the Filipino to the rest of the world. Even across the vastness of India, you are cohesive,
you're ready to lend support to each other, to our countrymen in need. Bagay na kinatuwa ni Mel June na 12 taon na sa India kasama ang asawa at anak. My husband is an Indian, very responsible, and hanggat maaari, he doesn't like me to work because for him, the family is responsible. Filipino women's good, good take caring, friendly. Maging ang tanyag na Pinoy chef na si Augusto Cabrera na 2 dekada na sa India. Kayang-kaya ng mga Pinoy, iba ang Pinoy pagdating sa mga iba't ibang trabaho kasi matyatsyaga tayo. Tsaka kayang-kaya basta meron ka lang sipag at tiyaga at tsaka dapat passionate ka rin sa mga ginagawa mo. Yun, determinasyon para din sa pamilya. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasikaso ng mga rescuer ang 2 sakay na motorsiklo na nadisgrasya matapos makabangga ng aso sa Kidapawan, Cotabato nang bigla silang binangga ng isa pang motorsiklo. Ayon sa pulisya, lasing umano ang 33 anyos na rider nito. Sugatan ang 2 rescuer ng Kidapawan CDRRMO. Ligtas ang rider. Nagpapagaling naman ang babaeng angkas ng naunang motorsiklo habang patay po ang kasama niyang rider. Hindi nagbigay ng pahayag ang pangalawang rider na nasa kustudiya na ng pulisya. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Nanggaling mismo kay Hanelet Avencena, hindi muna siya makakabisita sa common law husband niya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Sinisisi niyang abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman. Ang tugon dito ni Kaufman sa balitang hatid ni Marisol Abduraman. Bago matapos, sinabihan na lang. Sa isang panayam online, sinabi ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Avencena na sinuspindi raw ang kanyang visitation rights kay Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito raw ang sinabi sa kanya ng isang lalaki sa loob ng detention facility ng ICC nung huling dumalaw siya. Nung time na yon, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD doon sa lalaki na nagsabi na sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, he is expecting me. This is my time right now. This is my schedule to visit him. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ni Avencena, may kinalaman ang pagsuspindi sa kanya sa isang tawag niya sa telepono kay Duterte noong July 19. 5 minutes bago matapos ang visitation time namin. Sinabihan ako nung isa doon. Sabi niya na nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi. Sabi ko about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Sa isang punto ng panayam, sinisiri ni Avencena ang Chief Legal Counsel ni dating Pangulo na si Nicholas Kaufman na pinagdadamutan daw niya ng pagkakataon na makadalaw kay Duterte. Dinideprive mo ako na mabisita siya, at least may makausap siya na family. Alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. Mensahe pa ni Avencena kay Kaufman. How can you defend the man if you do not know the man? Yeah. He's 80 years old and then marami na siyang, alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall. Malalo na nung nagpresidente siya. Nang tanungin si Kaufman hinggil sa legal basis ng umano'y pagsuspindi sa visitation rights ni Avencena, tumanggi siya magkomento kung totoo ang mga aligasyon ng partner ni Duterte para na rin daw sa judicial reasons at bilang pagrespeto sa privacy ng pamilya. Taliwas daw sa pahayag ni Avencena, hindi ang council ang nagdedesisyon patungkol sa visiting rights kundi ang mga otoridad sa detention center, pati ang hukom kung kinakailangan. Tiniyak din ni Kaufman na sapat na nababantayan ang kalusugan ng dating Pangulo. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News.
Balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ang 12 sakay ng isang multicab sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, ano nangyari? Rafi, nabangga ang pampasaherong multicab na isang kotseng nag-swerve sa Barangay Pusok. Nasa outer lane ng multicab nang biglang mabangga ito ng kotse. Tumagilid pa ang multicab. Kabilang sa mga sugatan ng isang senior citizen na nagtamo ng bali sa katawan. Paliwanag ng driver ng kotse sa pulisya, may iniwasan siya motorsiklo kaya napunta siya sa linya ng multicab. Pansamantala siyang pinalaya matapos makipag-areglo sa mga biktima. Tinutugis na ng pulisya ang sospek sa pagnanakaw sa isang gasolinahan sa San Miguel, Iloilo. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng lalaking nakatakip ang ulo at mukha sa establishmento sa Barangay Otso. Mapapansing tila may hinahanap siya sa loob. Maya-maya inilihis na niya ang posisyon ng CCTV camera. Ayon sa pulisya, nakapasok ang kawatan matapos sirain ang bintana. Binaluktot din niya ang kabilya ng vault at kinuha ang laman nitong cash na 50,000 pesos. Ayon sa may-ari ng gasolinahan, mabuti na lang at hindi natangay ang mas malaking pera sa vault na aabot sa 150,000 pesos. Hindi na siya nagbigay ng pahayag kaugnay sa insidente. Kabilang sa mga iniimbestigahan ng pulisya, ang mga customer na tila nagmanman daw sa gasolinahan. Abiso naman po sa mga nasa Visayas, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid mamayang hapon at gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, simula po yan mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit ng alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. 18 planta na raw ang palyado habang limitado naman ang kapasidad ng 8 iba pa. Ipinatutupad ang yellow alert kapag nakikitang manipis ang reserbang kuryente sa grid. Normal naman ang kondisyon ng Luzon at Mindanao grids. May mungkahi ang Department of Agriculture na taasan ng taripa sa imported na bigas. At kaugnay niyan, kausapin natin si Department of Agriculture spokesperson Asek Arnel de Mesa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi Rafi, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Paano po nakarating yung Department of Agriculture sa rekomendasyon na itaas yung taripa sa mga imported na bigas? Rafi, kung titingnan kasi natin ngayon ay ang laki na ng ibinaba ng presyo sa international market ng presyo ng imported na bigas. Umabot yan hanggang $700 per metric ton. Ngayon, meron ng mga 350 na presyo ng imported na bigas. Plus, yung ating harvest nung first semester ay nagtala tayo ng record harvest na 9.08 million metric tons na na-harvest na palay. So record harvest yan. Ang India, record harvest din sila ngayon, pati ang Vietnam. Kaya talagang napakarami ng supply, hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo ng bigas. Marami ho bang nag-i-import pa rin dahil sa mas mura yung bigas na ini-import at nagsasuffer naman yung ating lokal na bigas? As of end July, Rafi, ang pumasok na bigas na sa atin ay nasa 2.5 million metric tons. At merong 2 buwan na medyo mataas yung level ng importation natin. Yung buwan ng April, halos 500,000 metric tons yan. At yung May, more than 500,000 metric tons din yan. So talagang medyo marami yan. Compared to the regular na pumapasok sa atin every month na 300 to 350,000 metric tons. May mungkahi rin kayong import ban tuwing harvest season. Paano po ito makakatulong sa mga magsasaka? Rafi, kailangan talaga ng careful balance para sa ating mga magsasaka at sa ating mga consumers. Dahil nga maraming bigas ngayon, both local at saka ng ating imported, ayon na rin sa Republic Act 708 under Section 3 ng nasabing batas, kapag talagang maraming bigas na umiikot na nagdudulot ng pagbaba ng presyo, lalo na ng farm gate, the President may terminate temporarily the importation of rice. At timing din naman, dahil mag-harvest ngayon, actually sa ibang lugar dito sa norte, lalo na sa Nueva Ecija, mid-August magsisimula na ang aniyan. At magpipik yan September, October. So this will be very timely para makatulong sa ating mga magsasaka na may taas muli yung presyo ng farm gate. Pero siyempre, kailangan ding balansin. Yung huling datos ng PSA naman ay bumaba ng 15.9%, negative 15.9% yung inflation dahil sa bigas.
Opo, hindi naman po ba magmamahal ang presyo ng bigas dahil sa mga panukala? Ang maganda dito, Rafi, dahil nga sa dami ng imported na bigas plus yung ating local production, ang temporary ba naman, again, for a very limited period, dahil sa maraming bigas pa na pumasok, siguro pag pinatigil na uli or mag-start na uli ng importation, marami pa rin tayong bigas na nabili ng mas mura. At hindi na po ito dadaan sa consultations at deliberations at may timeline ho ba kayo tinitingnan niya para rito? Kagaya ng nabanggit ng ating kalihim sa PCO, this is an urgent matter now at isa yan sa pag-uusapan sa mga sidelines sa meeting sa India kasama ng ating Pangulo at ng iba pang economic manager. Opo, nabanggit nyo, record harvest po tayo. Sa pangmatagalan, ano pong target ng DA? Ma-achieve pa rin po ba natin yung self-sufficiency pagdating sa mga sa bigas? Isa yan sa mga pwede natin gawin. Pero sa ngayon, talagang malaki pa rin yung ating kinakailangan na import dahil sa patuloy na paglago ng ating populasyon. Pero dahil nga sa mga intervention ngayon sa technologies, patuloy rin na tumataas at yung intervention sa sektor ng pagpapalay ay tumataas din naman yung ating volume of production. We're expecting record harvest for the entire year of 20.4 million metric tons ng palay. Very quickly po, nababawasan ba yung ating mga sakahan dahil sa progress na rin sa mga kanayunan? May mga record of course ng mga conversion to other usage from agricultural to residential. Pero yung huling datos ng PSA ay tumaas ng bahagya naman yung taniman ng palay, yung tinatawag natin na harvested area ng palay. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi. Good morning. Si DA spokesperson Asek Arnel de Mesa. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na konektado sa rocket launch ng China ang 5 pagsabog na narinig sa Eastern Palawan. Kinumpirma rin niya ng Philippine Space Agency sa GMA News Online. Nahuli kam sa Puerto Princesa ang tila umaapoy na bagay na bumabagsak mula sa langit. May na-monitor naman ang PCG na smoke trail o usok. Tumutugma raw ang mga yan sa nilaunch na Long March 12 rocket mula sa Hainan Province, China kahapon. Kabilang kasi sa tinukoy na drop zone ang 21 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 18 nautical miles mula sa Tubataha Reefs Natural Park. May namataan din na tila umiilaw na mga bagay sa Surigao del Sur at South Cotabato. Ayon sa PCG, wala namang naiulat na banta o pinsala kaugnay ng rocket launch. Kung may makita raw na debris, huwag hahawakan at i-report kaagad sa local stations ng PCG. Sinalakay ng mga otoridad ang 2 magkahiwalay na scam hubs umano sa Pampanga. 20 Chinese nationals ang naaresto. 8 Pinay naman ang nasagip. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sinalakay ng mga otoridad ang compound ng 2 villa na ito sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Naabutan nila ang 17 Chinese national na nagpapatakbo umano ng scam hub. Ginalugad ang bawat kwarto nila para kunin ang mga laptop at mobile phone. Isa sa ilalim ng mga ito sa digital forensic examination para makakuha pa ng impormasyon. Naaktuhan ng mga operatiba itong bahaging ito ng villa kung saan isinasagawa ang isang operasyon na may mga indikasyon na isa itong love scam. Tulad dito, meron silang computer na may mga gamit pang chat at mga romantic na mga terminology ang gamit. Walong Pilipina ang na-rescue sa pinaniniwalaang scam hub. Pinagtatrabaho raw sila ng mahigit 8 oras. Sabi nila bago lang daw sila roon at tinuturuan pa lang daw ng sistema sa pagkuha ng mga client. Paano kayo nakuha sa trabaho to? Ano pagkakasabi? May friend po na nagyayaya lang po. Ano daw kailangan yung gawin daw? Maghahanap po client. Tapos? Yun lang po, inaaral po namin. Kasi 1 week pa lang po kami dito. Bago lang po talaga ako dito. Kakadating lang po namin kahapon. Bali, ano ang utos sa inyo rito? May inaantay pa po kami tao, hindi po namin alam. Basta sabi po magantay lang po kami dito.
Wala namang pahayag ang 17 suspect. Hirap sila dahil sa language barrier. Nagpatuloy sa magdamag ang pagsalakay ng mga otoridad na pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, AFP at Clark Development Corporation. Hindi kalayuan sa dalawang villa, isang residential property naman ang sinuyod ng mga operatiba. Lumundag pa ang ilang operatiba sa balkonahe. Arestado ang 3 Chinese national na may setup ng mga laptop para naman sa pinaniniwalaang online fraud. Dadalhin ang mga suspect sa Camp Bagong Diwa. Iniimbestigahan pa kung magkaugnay ang dalawang magkalapit na hinihinalang scam hub. Dito sa loob ng Clark Freeport Zone, since 2023, ipinagbawal na ng Clark Development Corporation ang anumang gawain na may kinalaman sa Pogo. So napaka-importante nito dahil talagang nililinis na natin yung ating bakuran dito. At nagpapasalamat kami sa ating mga partner agencies, Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines dahil tinutulungan nila kaming linisin yung Clark Freeport Zone. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay na po nang matagpuan sa Las Vegas, Nevada sa Amerika ang isang Pilipina ilang araw matapos siyang maiulat na nawawala. July 27, iniulat na nawawala si Lourdes Morin ayon sa kanyang mga kamag-anak. Magsisimba lang dapat si Morin pero hindi na ito nakabalik. Huli siyang nakita pasado alas 7 ng umaga ng July 26 malapit sa Dorothy Avenue. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ang kanyang bangkay 10 kilometro ang layo kung saan huli siyang nakita. Inaalam pa ang sanhi ng kanyang pagkamatay kung may foul play at kung paano napunta sa malayo ang kanyang bangkay. Tubong Negros Occidental si Morin at binibisita sa Las Vegas ang kanyang anak at apo. Humihingi ng tulong ang mga kaanak ni Morin para maipakremate at maiuwi ang labi niya sa Pilipinas. Happy Tuesday mga mare at sa mga Encantadix dyan. Ni-reveal na sa latest episode ng Encantadia Chronicles Sangre ang dahilan ng pagpanaw ng hari ng Sapiro na si Ibrahim na karakter ni Ruru Madrid. Amihan, handa na ako. Ramdam ang emosyon sa huling sandali ng buhay ni Ibrahim na namatay dahil sa labis na kalungkutan simula nang pumanaw ang minamahal niyang si Amihan na ginampanan ni Kylie Padilla. Straight to Devas ang kanyang ibdre o kaluluwa na nakasama na ang kanyang minamahal pati ang anak. Ipinakita rin sa episode kung paano naging tagapagmana ng trono niya sa Sapiro ang anak niya kay Alena played by Gabby Garcia na si Armea na ginagampanan naman ni Isabel Ortega. Speaking of Amihan, masaya raw si Kylie sa magandang feedback ng viewers sa kanilang mga eksena sa Devas. I'm excited for them to know na mas marami pa kami eksena, mapapanood pa nila kami. So, abangan niyo po na madagdagan ulit ang mga characters sa Encantadia Sangre. Nahulihan ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang isang person with disability sa Maynila. Itinanggi ng suspect na kanya ang droga. Balitang hatid ni Jomara Presto. Tumatakbo habang may hawak na baril ang mga operatiba ng District Drug Enforcement Unit ng MPD sa bahagi ng Riverside Drive sa Ermita, Maynila. Target nila ang 56 anyos na si alias Bulag na nagtutulak umano ng illegal na droga. Ayon sa pulisya, gamit ang 4,500 pesos na budal money, kumagat sa pain ng sospek at nakipagtransaksyon sa isang pulis na nagpanggap na buyer ng droga. Ginagamit din daw ang bahay niya bilang drug den umano. Parang safe haven nila yan. May takasan sila, merong taguan na pagka hindi mo talaga papasukin o titingnan talaga hindi mo sila makikita. Nakuha sa sospek at nasa 80 grams ng hinihinalang shabu na abot sa mahigit kalahating milyong piso ang halaga. Lumalabas sa investigasyon na dating bodegero o tagatago ng mga illegal na droga ang sospek. Ngayon, siya na raw ang pumalit sa pwesto ng kanyang amo na nahuli ng mga otoridad noong nakaraang buwan. Actually, itong si alias Bulag, itong suspect natin ito, ay connected dito sa previous na nahuli natin. Yung mga nangangalakal dito sa area ng Loton, lahat ng uri ng nangangalakal dyan sa kanya kumukuha ngayon. So, siya yung pumalit na nagtutulak.
Iginiit naman ng suspect na hindi siya nagtutulak ng droga. Hindi rin daw sa kanya mga nakuhang hinihinalang shabu. Nagsusugal lang daw siya nang dumating ang mga pulis. Gumagamit ako ng pero hindi naman po ako nagbibenta. Napagalaman na 6 na beses nang nakulong si alias Bulag dahil sa iba't ibang kaso, katulad ng illegal drugs, robbery, illegal gambling at iba pa. Na-inquest na ang suspect at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung sino ang supplier ng suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, palakasin po natin ang ating resistensya at ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Isa pong lalaki ang namatay sa Miagao, Iloilo dahil sa hinihinalang meningococcemia. July 30 raw nakitaan ng sintomas ang 58 anyos na lalaki. Kabilang ang rashes, lagnat at pananakit ng katawan. Nitong Sabado nang dalhin siya sa isang klinika. Kinabukasan, inilipat ang pasyente sa isang ospital kung saan siya binawian na ng buhay. Agad siyang inilibing alinsunod sa guidelines ng Department of Health. Nagsagawa na ng contact tracing ang Miagao Health Office. Mga kapuso, nakahahawang sakit po ang meningococcemia na dulot ng bakterya. Naipapasa po ito sa pamamagitan ng direct contact, pag-ubo, pagbahing o paghalik, pati na ang paggamit sa mga bagay na ginamit rin ng pasyente. Bukod sa rashes, lagnat at body pain, kabilang din po sa mga sintomas ng meningococcemia ang sore throat, stiff neck, ubo, pagsusuka, kumbulsyon at pagdedeliryo. Sa datos ng Department of Health noong nakaraang taon, 72 ang naitalang kaso ng meningococcemia. May hawak na raw ang Pangulo na ilang pangalan ng mga sangkot umano sa korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno at handa raw siyang isapubliko ito. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sino nga bang pinatutungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga birada niya sa kanyang SONA tungkol sa mga flood control project? Tinanong ko yan kay Pangulong Bongbong Marcos sa aking panayam para sa kanyang podcast. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa pambansang budget mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong piso na ang nailaan para sa mga flood control projects. Bukod sa flood control projects, sisilipin din ang lahat na iba pa mga proyekto ng gobyernong pinagkakakitaan ng mga tiwaling opisyal at mga kasabwat na kontraktor. Ngayon pa lang daw ay may mga pangalan na silang hawak at inaasahang darami pa dahil tiyak anyang marami magsusumbong. Isa sa publiko raw ang mga sangkot at lahat mananagot. It has to be evenly applied. Kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang. Paninindigan din daw ng Pangulo ang binitiwang salita ng SONA na hindi niya tatanggapin ang budget na hindi naayon sa kanyang nais na mapondohan kahit pa humantong sa isang reenacted budget. Bagamat kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget, tungkulin din daw ng ehekutibo na maisulong ang mga mahalagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangrakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Git naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, dapat pangalanan ni Pangulong Marcos sa mga nasa likod ng pambubulsa umano sa flood control projects. Anya, hindi lang flood control projects ang dapat silipin. We welcome any serious investigation. But serious means names, charges, jail time. Hindi pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumatawid sa pedestrian lane ang babaeng yan sa Lawag, Ilocos Norte nang pumailalim po siya sa isang lumikong closed van. 2 beses nagulungan ang babae. Nagpapagaling po siya ngayon matapos matulungan ng ilang saksi. Sabi ng pulisya, nakausap na ang biktima at
nakabanggang closed van driver. Tutulong daw ang driver sa pagpapagamot ng biktima. Matapos maghain ng Kamara ng motion for reconsideration, nagtungo rin sa Korte Suprema ang ilang grupo para almahan ang desisyon ng Supreme Court kaugnay po sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Alam mo, Connie, pasado alas 9 ng umaga pa lamang ay narito na nga sa kahabaan ng Padre Faura Street sa tapat ng Korte Suprema ang iba't ibang mga grupo gaya ng Tindig Pilipinas. Kasama nga nila ang Nagkaisa Labor Coalition, ang Kalipunan ng Kilusang Masa at mga citizen complainants. At Connie, hawak nila ang mga placards at streamers kung saan nakasaad na dapat litisin ang bise. Itinaon ito sa unbank session ngayong araw ng Korte Suprema. Isa sa mga nagsalita ang citizen complainant na si Kiko Aquino D. Pamangkin ni dating Pangulong Noynoy Aquino, iginiit niya na dapat ituloy ang paglilitis at pakinggan ng mga maestrado ang kanilang panawagan at inihaing motion for reconsideration pati na ng Kamara. Pero sakaling hindi daw sila pakinggan ng Korte, hahanap daw sila ng paraan para mapanagot ang bise. Dahil naman sa kilos protesta na apektuhan po ang daloy ng trapiko mula kanto ng Taft Avenue hanggang sa Adriatico Street. Kaya iwas muna sa kalsadang ito dahil may mga pagkilos pa hanggang mamaya. Pasado alas 11 naman, Connie, naghain ng letter petition na naka-address kay Chief Justice Alexander Esmundo ang Tama Na o Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Sa pangunguna ni David San Juan, convener at Mong Palatino ng Bayan, ay hinihiling ng grupo na magdaos ang oral arguments at baligtarin ang naunang desisyon ng Korte Suprema. Inaasahan naman, Connie, na masusundan pa ng ilang grupo hanggang mamayang hapon ang mga pagkilos dito sa Korte Suprema. At Connie, ayon nga sa Tindig Pilipinas, mula dito sa Korte Suprema, bukas naman ang kakalampagin daw nila ay ang Senado para nga hilingin at igiit na ituloy ang impeachment proceeding laban sa Vice Presidente. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Update sa ibinilita naming 8 taong gulang na batang babaeng pinatay sa Quezon City. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na ang kapitbahay niyang 13 anyos lang ang kasama niya bago natagpo ang patay. Paliwanag daw ng binatilyo sa pulisya na gawa niya ang krimen dahil gusto niyang gayahin ang napanood niyang video online. Isinasailalim pa sa autopsy ang biktima at gagamitan ng DNA evidence ang reklamong murder na balak isampa ng pulisya laban sa binatilyo. Sabi sa akin ng lola ng biktima, gusto nilang tratuhing adult suspect ang binatilyo kahit menor de edad. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng granada sa Solsona, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nakalitan ng construction worker ang mga kainuman niya kaya umuwi siya sa kanyang bahay. Pagbalik niya, may dala na siyang hand grenade. Inagaw ito ng mga kainuman niya at dinala sa bukid para hindi mapasabog. Rumesponde ang pulisya at kinumpiska ang granada. Tumanggi raw magbigay ng pahayag ang sospek kung saan niya nakuha ang pampasabog. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa illegal o unlawful possession of explosives sa ilalim ng RA 9516. Patay ang isang rider matapos sumalpok ang sinasakyan niya motorsiklo sa isang taxi sa Cagayan de Oro City. Sa imbestigasyon ng CDO Police Traffic Unit, nasa magkabilang lane ang motorsiklo at taxi. Bigla umanong lumiko ang taxi at nakasalpukan ang motorsiklo na mabilis daw ang takbo. Sa lakas ng impact, tumalsik ang rider. Dead on arrival siya sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulisya ang taxi driver na posibleng maharap sa kaukulang reklamo. Wala siyang pahayag at ang mga kaanak ng nasawing rider. Mainit-init na balita, hinihintay pa raw ng Department of Foreign Affairs ang opisyal na impormasyon mula sa Philippine Consulate General sa Los Angeles ukol sa Pilipina na natagpo ang patay sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Ayon sa DFA, hindi muna sila maglalabas ng detalye ukol dito. Hiling nila sa publiko at media na iwasan ang mga paghihinala at respetuhin ang privacy ng pamilya ng Pilipina. July 27, iniulat na nawawala si Lourdes Morin ayon sa kanyang mga kamag-anak. Natagpuan ang kanyang bangkay 10 kilometro ang layo mula sa kung saan huli siyang nakita. Mas lumayag pa ang shippers ni Kapuso primetime princess Barbie Forteza at aktor na si Jameson Blake. Spotted kasi ang dalawa na bumababa sa escalator nitong GMA Gala 2025. Si
Si Barbie very happy pang nakijam. Spotted din sa video si PBB Kapuso second big placer, Will Ashley. Usap-usapan online ng sighting ni na Barbie at Jameson na magka-holding hands while walking habang papalabas ng venue noong GMA Gala. Dati nang sinabi ni Barbie na good friend niya si Jameson at isa ngayon sa kanyang running buddies. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.